Boss, magandang araw sir. Yan ang araw ko na. Pwede mo bang introduce yung sarili mo? Ako nga po pala si Mac ng Lucho Kennel. Anim kaming nandito ngayon. Tapos sa kabila naman kasi mga kamag-anak ko na. Bali isang compound yan. Dito sa lugar natin. Wala ba nung taga dito ka? Oo. Taga purong Mariqueño ako, purong Malanday. Wala akong ibang naging trabaho na namasukan ako. Naging tricycle driver ako. Bali, habang nag-aaral ako, 18 anyos ako, namamasakal ako. May prangkisang motor. Tapos after nun, nung makagraduate nakasampa ako ng barko. Tapos pala ako ng marine engineering. So marine engineering ka, boss? Bakit? Ito yung naging yung linya. So yun, bata pa kasi ako, nagbe-breed na yung magulang ko eh. Mahilig na sila sa aso. So dumating kasi yung point na nanganak yung aso namin. Tapos tinry mong dalhin sa ibenta, i-post online. Tapos ko naman din sa hanggang nakilala ko yung pet market. Actually 9 years na ako sumasampa ng barko. Kasama dun yung bakasyon, syempre kasama yung bakasyon. 20 anyos ako nung simula akong sumampa. So ngayon 29 na ako. In total mga 8 years na nga, mga ganyan na. Nakailang barko na rin ako. Halos 11 o 10. Sabi ko nga, na-mention ko, bata pa ako nun, nag-aalaga na yung magulang ko eh. Yung nanay at tatay ko, may alaga na kaming aso dito na binibreed namin. Mostly Maltese. Siguro mga 15 years na. Kasi sila yung mag-asawang mahilig talaga sa aso. Mahilig talaga sa mga yung parents ko. Hanggang na-adapt ko na lang. Tapos nakilala ko nga yung pet market hanggat binigyan ko sila ng talagang maayos na pamamahay ng mga aso natin. So meaning, wala pang pet market? Nag-breed ka na? Nag-aaso na sila. Yung magulang ko, yung nanay at tatay ko. Talagang nag-breed na sila. Boss, meron akong nabalitaan regarding dun sa viral na nangyari sa'yo ng bagyo. Anong bagyo? Yun yung Ulysses, kung di ako nagkakamali. Parang mga yata yun, 2020, mga ganyan kuya. Kasi nag-viral yung video mo na yun eh. Na lingid sa alam mo ng lahat. Oo. Diba? Siguro tayo lang nakakalam yun eh. Ko na rin before dun sa dati kong page, kaya lang yung page ko na yun, wala na. Ano nangyari? Ayun kasi actually kauuwi ko lang noon. Nung gabing yun, halimbawa ganitong oras, alas 9 ko umuwi. Pandemic yun. Galing akong hotel, mga 1 linggo pa ako nag-stay doon bago ako umuwi. Nung umuwi ako, bumabagyo na siya. Tapos, ang nangyari, pag uwi ko, edi syempre tamang inuman, may mga kaibigan na pumunta, nakaabang na. Ngayon, kinamadaling arawan, walang tigil yung ulan. Tapos kinabukasan, doon na bumaha. Ang nangyari kasi yung aso, hindi pa kasi gawa to eh, pinagagawa namin. Ang nangyari, dito sila nakalagay, tapos umuulan, walang tigil. Ang nangyari, aabutin na sila. Bali, dito sa second floor namin, siguro mga gabewang tulog. So yung aso ko, yung nilagay ko dito, pinapon lang namin, aabutin na. Kamag-anak ko yung kabila, yung sa kabilang bahay. Third floor na yung kanila. Sa amin, second floor pa lang. Ang ginawa ko, tinabig ko doon sa may bintana. Bali, 4 na aso yung iniligtas ko. Papunta doon sa may kabila, sa child ko, dyan sa may third floor. Para masagip yung mga aso. Yun, yung 2 Maltese ko, tapos yung 2 Aspin. Ano yung ginawa mo yun? Dahil sa nagpasakit o dahil sa... Dahil siguro sa pagmamahal talaga. Kasi kuya
point na yun, minsan hindi mo na maisip yung ano eh, aksidente na pwede mangyari. Medyo ano yun eh. Oh, maraming kable nun. Kaya medyo maraming kinabahan din yun. Kasi yung tinawiran ko na kable ng kuryente. Tapos, naglagay lang ako ng tali lang ng bakal. Siyempre, may experience tayo kung tali-tali. Tali-barko eh. Para makarating dun sa kabila yung mga aso. Ano ba naging paboritong mga pet? Meron. Nakakatulog sa katawan ko. Ano? Isa siyang aspin lang siya. Aspin siya. Pero syempre, kahit na ganun, wala naman sa lahi yun eh. Baga talagang yung pagmamahal ko sa asong yun, parang siya na yung naging kapatid ko. Almost 12 years ko siyang nakasama. 12 years? Wala na siya ngayon? Wala na. Ano na siya? Angel na siya. Angel dog na siya. May idea na rin kasi ako sa konting mga paggagamot. Dahil nga yung mga magulang ko talagang tutok din sila nung talagang mga nag-aalaga din sila. Alam nila kung paano gamutin yung aso pagka may problema, mga ubo, sipon, mga simpleng sipon. Kahit na kuminsan Mga home remedy. mga home remedy na ginagawa nila. So, ganoon nga, kung ituring ko sila parang kapatid ko na din. Lalo na yung mga nakasama ko before na aso, yung mga nauna. Boss, do you consider yourself a seller or a breeder? Breeder and seller. Both. Both. Sa mga naging experience mo kasi buy and sell ka rin eh, di ba? Apo. May mga certain agreement ka ba or waiver na pinipresent sa buyer mo pag sell ka ng mga pets mo? Oo naman. Ano yung mga... Ever since na yung nung nagsimula tayo dito sa pet market, talagang meron tayo noon na ko ng waiver sa kanila, nagpapapirma ko na katunayan na papalitan ko yung aso nila if ever na, kasi may warranty period na tinatawag. Kung sakaling pasok pa sila dun sa warranty period, basta i-update lang nila ako, nagpapalit po ako ng aso, or else nag-aano ko ng home remedy. Kung hindi naman, kinukuha ko yung aso sa mismong nakabili, hire, at pagagalingin ko dito sa bahay namin. Meron ako ditong isolation area na nakabukod yung may sakit. Kung sakaling may darating na magkaroon ng problema gano'n. Total gumagalaw ko na ngayon sa pet market, no? Meron ka bang suggestion or ideas para mas mapaganda yung pet market? Para sa akin sa pagpe-pet market kasi, sa ngayon kasi ang nagiging sistema syempre updated na yung mundo natin. Kailangan meron tayong mga vlogger na tinatawag. Siguro kung lahat nung maipopromote din ng mga vlogger, sabay-sabay yung mga promote sa nangyayari para ma-inform din yung ibang tao na hindi nakita na ganun lang naman para sa akin siguro yung pagsama-sama yung pagkakaisa ng lahat ng seller, saka ng vlogger, at saka ayun sa pet vlog sa rin kasi sa industry natin. Ayan, importante yung mga permit, sanitary, kahit sa sarili natin na seller, yung kalinisan importante rin para mas maganda rin yung tingin ng mga nakakagawa. Boss, paano ka nagsimula sa pet market? Nung time kasi na yun, bali ganito kasi yan. Nung time na yun, nakapanganak ko ng yung aso namin. Sabi ko nga, nag-review kami. So, tinry ko ibenta online. Tinry ko siyang ibenta online. Tapos, may nag-message. Ang dami naman nag-message. Pero, hulaan nyo si Nagol. Ang nagwagi doon si Paring Vince. Hindi ko pa siya kumpare noon. Hindi pa kayo magkakagal? Oo. Halos time na yun na nagsisimula na rin daw siya nagbebenta. Mga ilang buwan na rin nagbebenta si Paring Vince noon. Ang nangyari, yung nabili niya sa akin, i-mention mo na lang yung nabili sa akin ni Paring Vince, napanood ko sa YouTube na i-benta niya. So nagkaroon din ako ng idea. What if
naman yung nagdala sa pet market. Ah. Una kong dinalam noon, kung hindi ako makalimot dito sa may Arangke. Dinala ko siya sa Arangke, kaya lang, hindi kami nagkasundo rin sa presyo. Ang nangyari, may nakapagpulong sa akin na dalhin ko daw sa Bukawi. Yung Bukawi na yun, talagang nakikita ko na yun. Kaya lang, ang ginagawa namin doon, sinasama ako ng lolo ko, nakasinama ako ng tatay ko. Manok ang pinupunta namin doon. Kasi mananabong din yung magulang ko eh. Ang nangyari, dinala ko nga yung paanak kong pag sa Bukawi. Noong una, binenta-benta ko doon. As in, syempre, pag baguhan ka, wala pa lang tatanggal sa'yo. Iba pa rin kapag sa seller ka. Kasi meron kang reputasyon na pinangahawakan, tapos lagi kang pinakikita sa vlog. Ayun pala yung purpose nun. Ang nangyari, umuwi ako ng walang benta sa pet market. Pero dahil na-vlog nyo ako, na-vlog ako nila ate, isa kayo sa mga nakapag-vlog sa akin, tsaka si Tita A. Kasama ko yung misis ko noon, sumugal ako sa pet market, nakababa ko lang din ng barko. Sumugal ako sa pet market, tapos kinagabihan, ang dami na nag-chat sa akin. Kahit sila Kuya Odeng, sila Danny Dex, na-vlog ako noon. Pasalamat ako sa inyo na hindi kayo namimili ng mga binablog. Kahit yung mga nagsisimula pa lang sa mga seller, naiba-vlog nyo. Kaya yun, pinagabihan, ang daming nag-chat sa akin. Hanggang dumating yung time na naibenta ko nga yung mga puppies ko. Kaya yun, dinanahan ako. Doon nagsimula. Boss, napansin mo nakabulag yung t-shirt. Saan ba nag-umpisa yan? Sinuot ko na, proud na proud kasi ako. So yan, nag-umpisa yan dito sa bahay. Bali, hindi ako nagkakamali, fiesta noon. Fiesta nung araw na yon, April last week, invited ko kayo noon. Kasi nagpe-pet market na ako eh. Dumating nun sila Tita A, kaso maaga silang umuwi. Tapos sila Kuya Odeng, kayo, si Paring Bin, si Paring MJ. Wala pa nun si Paring Rico o si RD Petsia. Ang sistema, nagkainuman, kasi gabing-gabi na rin nun eh. Medyo nagkakabulungan tayo nila Kuya Odeng. Tsaka kung matatandaan nyo yun, te. Tsaka Jay, na sobrang ingay natin. Dito kasi sa Marikina, pagtungtong dito ng bago mag alas 10, bawal na dito yung nagbibideo, okay? So yan, ibig sabihin, parang nangyari, talagang nakakabulahaw na tayo. Bulabog. So yun, kinabukasan, meron na tayong GC ng grupo natin, sama-sama tayo. Doon nagsimula ang bulabog. Kasama si Kuya Odeng, shoutout to pala. Busy si Kuya Odeng. Busy. Lalo ngayon, ay binuksan siyang pet market sa Pasig. Boss, bakit Lucho? Lucho. Ang ganda pakinggan, no? Ang Lucho kasi pangalan ng bunso kong anak. Ito siya, si Lucho. So pala si Lucho. Sino Kaya ka ni Lucho kayo na yun. Sino ka mukha? Si Maria, o? Si Maria. Si Lucho kasi, mahal ko kasi yung mga anak ko eh. Kaya siguro sa lahat ng mga business na itatayo ng tatay nila, malamang sa kanila mga nakapangalan. Paano mo napagkakasya yung oras mo? Meron kang pet shop, may pet grooming ka, may pet hotel ka. Kasi ngayon may tatayo ka pa bago. May oras ka pa ba sa pamilya? Opo, may oras. Kasi unang-una nagbabarko ako po yan. Alam niyo naman yan eh. Sa barko, yung oras ko inilaan ko sa barko. Inilaan ko na hindi kasama yung pamilya ko. Kaya yung onting naipon ko sa ginagawa ko sa barko, sinugal ko dito sa lupa. Kaya yung sugal na yun talagang katindi. Kasi profesyon ko yung nakataya eh. Yung bawat pag-hustle ko na yun, yung bawat pag-o sa mga pinapasok kong business, talagang oras ang nilalaan ko. Bakit? Kasi darating yung point na sa ngayon, medyo nakukulangan ako, kahit ako, nakukulangan ako sa oras ko sa mga anak ko. Mas gusto ko yung lagi silang nakasama. Kumbaga parang nagtatanim lang ako eh. Someday, pagka tinuloy-tuloy ko to, aanihin to ng mga bata.
mas marami yung panahon na makakasama ko sila. Sa ngayon, talagang tiis-tiis lang, medyo talagang pumupokus ako kung paano palaguin yung negosyo. Boss, may nasagot ako information. Medyo mahirap pala nung magbataan. Opo, wala na sigurong masihirap dun sa nangyari sa buhay ko. Sa nangyari sa buhay namin, ng tatay ko. Kasi kung hindi niyo po na itatanong, marami akong kamag-anak, marami akong pininsan. Kasi marami rin magkakapatid yung tatay ko. Kaya lang, hindi ako pinalad na magkaroon ng kapatid. Nag-iisang anak lang kasi ako eh. So, may time na yung tatay ko kasi nagkaroon siya ng problema ganyan dito sa lugar namin sa Marikina. Ano nangyari, nanirahan kami sa bundok. Nanirahan kami ng tatay ko for almost 4 years. 4 years ka sa bundok? Oo, ako lang sabihin na lang natin na ako na lang mag-isa. Kasi may time na syempre gagawa ng pera yung tatay ko. Nanay ko pala nag-a-abroad Shout out kay mama. Nag-a-abroad yung nanay ko, bali domestic siya doon sa Hong Kong. Nung time na yon. Ngayon yung tatay ko yung kasama ko. Yung tatay ko minsan namamasada dito sa baba sa Marikina. Nakatira kami sa bundok sa may San Mateo sa housing. Yung time na yon, nung tumira kami doon, bukid, madamo, hinawan lang para tayuan namin ng bahay. Nag-iisang bahay sa tuktok ng mundo. Wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Talagang sakripisyo bilang sa edad ko. Sa edad ko na yun, siguro 9 years old lang ako. Hanggang mga 14 years old, nanirahan kami doon. Kaya talagang batak na batak dahil yung tubig galing sa batis, galing sa bukal. Doon ko pa iniigib yung tubig. Kasi talagang kami lang talaga nasa tuktok ng bundok. Ang kaharap ko araw-araw radyo. Ang gumigising sa akin tilaok ng manok. Tapos yung mga aso, marami rin kaming aso doon sa bahay. Duro 5 bantay. Boss, pinatibay ka ng panahon? Oo, kuya, sobra. Pagka may bisita ako, kaya ganito ako kung makibagay sa kapwa. Kasi pag may bisita ako, sobrang saya ko, parang feeling ko hindi na sila, wag na kayong umuwi, baka pwede ba, dito na lang kayo. Wag na kayong kaya pagka may bisita ako, kung mapapansin nyo sa akin, kapag nandito kayo sa bahay, pagka nangungumbida ako, o kahit hindi ako mangumbida, may mga dumarating na kaibigan, kasi marami tayo nun. Inipon na tayo ng magkakaibigan. Kasi, nung mga panahon kasi na yon, ako lang, nag-iisa lang talaga kami lang yung bahay na nandun. Kaya yung pakikisama talaga natin, pakikipagkapwa na tao natin, nakatatak na yun. Sobrang sobrang sentimental para sa akin. Boss, yung nabanggit mo yung edad mo, 9 years old. Ano ba yun? Pumasok na ba sa isip mo na ganun nangyari o nagtanong ka ba? Bakit nandun kayo? Gano'n? Tinanong ko talaga sarili ko. Kahit tatay ko, tinatanong ko yun. Sabi ko pa, bakit kailangan natin na tumira sa ganito? Tapos, kuminsan, siyempre, kailangan niya pumayod, kailangan niya dumiskarte. Ang nangyayari, ako lang may iwan doon. Ang karap ko, mga manok, karap ko, aso. Siyempre, ang hirap, yung panahon na yun, wala namang ganong yung cellphone nun, di gipad eh. Sinong i-chat mo nun, hindi katulad ngayon, dali na. Tol, punta ka dito sa bahay. Tsaka yung edad kong yun, hindi para mag-inom eh. Talagang ngayon, napakadali na eh. Ay sa papunta mo lang sa kaibigan, pumupunta na. Kaya talagang grabe experience to. Boss, anong masasabi mo sa mga nagko-comment sa ibang mga social media regarding sa puppy mill or backyard breeding? Regarding sa backyard breeding. Yung iba kasi talagang against sila doon. May pagkakataon na against yung iba sa backyard breeding. Bakit? Kasi hindi daw nakakalabas yung aso, hindi daw nakakagala,
na ano daw, na pupungkol yung aso sa kulungan, parang ganon. Sa akin kasi, hindi naman lahat pinagpala na bigyan ng magandang buhay. Hindi naman po lahat tayo maayos yung pamumuhay ng pinanganak. Nagmahal lang tayo ng mga hayop, nagmahal lang tayo ng mga fur baby, mga pusa. Kaya yun, para sa akin, basta ibigay mo lang yung tamang pangangailangan ng aso, regardless kung saan mo sila pinread. Basta sincere lang yung pagmamahal mo, siguro naman siguro naman certified ka na sabihing dog lover. Sa mga first time, lalo na sa nanonood sa atin, no, sa mga vlog, no, mga first time na excited, ano yung mabibigay mong tips sa kanila bago kumuha ng aso? Yan, yung iba kasi na-excited. Kung minsan may mga instances na nakabili ka sa akin bilang ako seller, siyempre hindi ko naman alam kung ano nangyari sa aso after mo mabili. May pagkakataon na may nabibili sa akin na pilay yung aso. Nangyari yun. May kinuha pero mga ilang araw lang may tama na yung aso. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa aso, sa puppy. Para sa akin, siguro bago kayo bumili, mas maganda siguro mag-research din kayo sa asong kinukuha nyo. Iba-iba po yung breed ng mga puppy, ng mga aso. Merong masyadong eager, merong masyadong malambing, may masyadong makulit, may masyadong playful. Katulad ng mga pug, makukulit yan. Siguro, yung proper handling sa kanila, yung tamang pag-aalaga, pag-aralan nyo rin. Kasi hindi naman buhay, maiga-guide namin kayo. Pero nandun kami syempre yung mga seller. Boss, nabanggit mo, taong barko. Opo. May bala ka pa bang sa mga? Meron kuya. Siguro binibuild ko lang, sabi ko nga binibuild ko lang yung business namin ngayon. Once na na-build ko to at alam kong kaya nang i-handle ng misis ko, tas ng mga taong nakakasama ko na yung mga taong nakuha ko, once na na-organize ko na silang lahat, siguro pwede na akong bumalik. Kasi mahirap iwanan yung bagay na sinimulan mo. Kasi totoo lang kuya, pang ilang negosyo na namin to. Kung mapapansin nyo, dami naming damit dyan. Nag-overruns kami hanggang ngayon. Nasa Shopee, Lazada. Nagbenta ako ng mga power tools, welding machine, grinder, lahat ng klase ng power tools. Naging ko dyan. Naging retailer ako, hindi ako yung supplier. Naging retailer ako. Nung panahon ng pandemic, pumasok din ako ng abal-abal, yung mga ganyan, para makadiskarte. Tapos nagbebenta ito, yung nakabalot na yan, santo yan. Nasa Shopee din yan. Napapansin ko, pag sumasampa ako ng barko, napapabayaan silang lahat. Hindi ko naman sinasabi na nagtutulang yung misis ko sa kaya lang hindi niya kayang pagsabay-sabayan. Syempre, napakarami niyan eh. Kaya pinupursige ko na kung maaari mag-stay ako rito, i-build ko yung business bago ko iwanan, bago ako bumalik. Para at least pag alis ko, sigurado na pwede na. Ngayon napag-usapan namin ni Mrs. ni Maria, siya yung magre-resign, tapos ako yung babalik. Baliktad na ngayon? Oo, kasi kumbaga yung kinikita kasi sa barko, syempre malayo sa kinikita dito. Kumbaga si Maria na lang yung mag-give up kesa yung profession ko. So pag sampa mo, boss, di ba, binibig mo pa yung parang network mo sa mga pets na no-open mo, no? So si Maria na nakahawag doon? Oh, siya na. Boss, ano masasabi mo sa mga comments na meron po kayong pure breed na 2K? Yun lang. Para sa akin, no, kung hindi naman sa dina-downgrade ko yung mga ganun. Kaya lang para sa akin siguro, sa mga buyer na ganun, if you can't afford it, don't buy it.
Kasi, Buhay yun, no? Kakain din. Kasi kawawa po yung kawawa po rin yung aso. Kasi sabi ko nga may maintenance yan, may buhay po sila. Makain yan, kailangan natin bilan ng dog food yan. Kung maaari, huwag natin pakainin huwag natin pakainin ng kanin, kung maaari. Kasi sa akin, yung mga aso ko dito, hindi po sa pagmamayabang, no? Sa mga bumibili. Kuminsan pinagluluto pa yan ng karne. Tapos, lahat po yan, makikita nyo, may mga vitamins yan. Ginagastusan po yan. Kaya kung titipirin po natin yung budget natin, kung hindi pa natin sila afford, wag po muna tayong kumuha. Siguro pagka kaya na natin, makakabili naman kayo nun. Kahit nga tagpa 500 siguro meron eh. Hindi naman yan, regardless yan sa breed. Yung dyan, kung after sales, after market, after mo mabili, ano yung kaya mong ibigay sa aso. Hindi puro pag-ibig lang. Gusto ko na pahabain. Any parting words sa mga pet buyers? Yan, para sa mga buyer, bumili, nakakatuwa po at bumibili po kayo rin sa amin at sa mga iba rin. Sabi ko nga, nasagot ko na yung unang tanong nun about doon. Para sa mga buyer po na makakabili, ibigay nyo lang po yung tamang pangangailangan ng aso, yung maintenance nila. Tapos ibigay nyo yung pagmamahal, given na yun eh. Kasi once na bumili ka, ibig sabihin nagmamahal ka. Ang lang, yung maintenance talaga nila, wag nyo pong nakaligtaan. Tsaka una pag nakabili kayo, okay na okay din kapag kayong seller may warranty. Para syempre, meron kayong assurance na kung pasok pa kayo dun sa warranty, meron kayong babalikan. Yun. Tapos siguraduhin nyo, dun pa lang, pagkabili nyo pa lang, kilatisin nyo na yung mabibili nyong aso. Kung may problem, may ubo, may sipon, kilatisin nyo na. Dun nyo pa lang. At kung meron man, siguro para sa mga kapwa kong seller, be honest. Be honest. Kumare, minsan gagawing breeder yan Gagawing breeder. Darating yung point. May pagkakataon na one ball o no balls yung aso. Kung may time kasi na na makakabili tayo ng puppy. Na puppy pup, syempre pag puppy pup, minsan di natin makapa yung balls nun. Basta yun, sa mga kapwa ko rin seller, be honest din. Maraming salamat, boss. Ako po pala si Maria Alaroso, wife po ni Mac ng Lucha Kennel po. Nag-graduate ako sa PUP ng management po and entrepreneurship. And currently po working as sales coordinator sa Makati sa May Buendia po. Si Mac po bilang asawa napakalambing, napaka-sweet po. Bilang ama sa mga anak ko, napaka-responsible niya. So, inuuna niya yung kapangkanan ng pamilya niya bago yung sarili niya po. So, na-meet ko siya as nung high school kami. So, naging classmate ko siya nung fourth year high school namin. Doon ko siya naging classmate. Then, nung graduation kami, doon naging kami po. So, yung naging kami nung fourth year, diba? So, kasi yung lumaki ako sa auntie ko. So, medyo strict siya. Ganun naman talaga pagka matandang dalaga. Sobrang strict talaga. So, kahit pag uwi sa school, kailangan on time. Pagka hindi ka nakauwi ng maaga, may mga ganong case. So, sa case namin, pumunta pa talaga siya sa bahay para manligaw, mga ganon. Bait naman po. Tapos, pag umalis siya, sinasabihan ako ng auntie ko na, huwag mo nang pagbabalikan yan dito, mga ganon. Hindi ka makakapagtapos, hindi ka mabubuntis ka ng maaga. So, yun, lesson din sa akin yun. Pero syempre sa ngayon, kung ano yung meron kami ni Max, super proud ako kasi naging strong kami dun sa relationship. Ginawa naming operasyon yung treatment sa kanya ng auntie ko. Very thankful kung anong meron kami ngayon na set up. Professional si Mac.
may maganda siyang trabaho bilang seaman, ano? Paano ka napapayag na pumasok sa pet market? Nung una, ayoko. Nag-away pa kami noon. May isang batch siya, sakto birthday nung anak ko. Sabi ko sa kanya, kailangan ma-release mo yan lahat, ha? Kasi ayoko ng aso. May allergy talaga ako, na nababahing ako. Alam mo yan, yung hindi ko kayang mag-alaga, hindi ko kayang maglinis ng poops niya. Pero ano yun, nakayanan niya naman, siya nag-alaga, sabi niya, promise, i-release ko lahat yun. Tapos nagtuloy-tuloy, parang na-enjoy, nung sumasama ako sa kanya, na-enjoy ko yung pet market. Tapos yung mga nakikilalang ibang tao. Yun, dun niya ako na-convince na ituloy itong kung ano yung nasimulan niya. And then ngayon, ano na siya eh, nag-anniversary na siya dito sa Pilipinas. Actually, sinasabihan ko siya na baka gusto mo umalis. Kasi mahigit 1 taon ka na, tawag yung agency mo, baka gusto mo nang sumampa. Pero wala, ayaw niya talaga. Kasi nag-enjoy daw siya sa kung anong meron siya ngayon. So, ako, syempre as wife, support ako sa kanya. Hinayaan ko siya kung anong gusto niya. Kung ano yung gusto niyang gawin, sige, magsawa kayo, enjoy mo yan. Basta, ang sa akin lang, ma-provide lang yung para sa family na hindi magsasuffer kung ano yung needs namin. Ayun, so far, kaya namang i-sustain. Nasa-sustain niya, sobrang sipag eh. Isipin mo, inaabot kami ng madaling araw, gabi, natutulog kami sa mga gasoline station dahil galing kami sa delivery, na sobrang sipag niya. Yung hindi niya pagsampa, natutumbasan naman niya dun sa sipag na ginagawa niya dito sa Pilipinas. Kaya thankful din ako kasi hindi siya yung tulad ng iba na pag bumaba, walang diskarte. Siya siya hindi. Napaka-proud. Oo, napaka-responsible niyan. Sobrang proud ako sa kanya. So, ako, support lang ako kung ano yung decision niya sa buhay. Kung hindi siya sumpa, okay lang din. Kung sumampa siya, okay lang din. Yun. Okay. Ang balita ako, magre-resign ka daw. Opo. Hanggang saan yung lakas ng loob mo na paabutin yung business nyo ngayon na magiging fruitful para sa pamilya mo? Yun na nga. So, magre-resign na ako. Finally, for 9 years na nag-work ako dun sa current company na pinagtatrabuhan ko po. So, nakapag-decide na ako na mag-resign. Siyempre, pinag-isipan ko mabuti yun. I-give up ko yung kung ano yung career na meron ako over sa na-build namin together with my husband. So, ngayon, may mga plans kami ni Mac. Siguro hindi pa sa ngayon, pero in the future po, yung mga na-build namin yung 2 pet shop na binild namin, plan ko na mas dadagdagan pa, or mas mag-i-improve pa yung service po namin sa mga valued customer po namin. So, sa future plan for my kids, syempre po, sa mga kids ko po, sana yun, tulungan nila kami kung ano yung na-build, kasi para sa kanila yun eh, para sa future nila. Ayokong, alam mo yun, yung thinking ng isang parents na wala kang ipapamana sa mga anak mo, mga gano'n. Ayokong maranasan nila kung ano yung naranasan ko. Gusto ko yung lumaki sila, wala silang iisipin, ipag-provide namin lahat through yung kung ano yung mga pinagsisikapan namin ngayon. Yung tip ko lang sa mga bagong mag-aalaga ng mga pet, syempre may buhay yan eh. Siguradihin nyo na yung makukuha nyo, healthy. May mga may Google. So, pwede kayo mag-search kung yung kinuha nyo ba ay pure, mga ganun ba. Or regardless kung pure o hindi. As long as, alam mo yun, yung iba kasing mga buyer namin, pag nakita nila yung puppy at na-inlove sila, bibili na kagad nila eh. Pero syempre, make sure na wala silang sakit, vaccinated sila. Tsaka, once na ma-rehome na sa inyo, kahit na vaccine na, kunwari, may vaccine na, once na na-rehome sa inyo, make sure na complete pa rin yung i-complete niyo yung vaccine ng mga nabili nyo. Kasi syempre, lifetime nyo nang makakasama. And, tender loving care nga. Kumbaga, part na siya ng pamilya nyo,
mahalin niya sila. Ano ang pangalan? Ako po si Julius Stephen po, anak ni Papa Mac at ni Mami Maria po. At kami po may-ari ng chocolate. Kamusta si Papa bilang Papa? Okay naman po. Madalas pa kayo mag-bonding. Yan lang po. Una tanong niyo po yun, sobra. Baka ano naman po yung mga baka Batangas, baka ibang lugar. Mabait ba si Papa ko? Opo. Sobrang bait. Sumasama ka ba sa pet market? Opo, lagi-lagi po yan. Pag wala naman. Ah, Pero kasi sa Wednesday, meron po ang pasok ay hindi po ako. kasama pag may school ka. Hindi po. Ano masasabi mo sa mga magsasama ka? Maraming salamat po sa pag-aalaga po sa akin. Nalaman ko po kayo. Ayan. Okay, pasok tayo. Oo, ito yung mga Ito yung pets. sa baba natin sa first floor. Pasok kayo. Yan. Wow, ang lamig. May aso na tayo dito. So yan, ano ko yan? Ito yung alaga mo talaga to. Nalaga namin yan. Bantay namin yan. Kaya si Butchokoy. Mixed breed to eh. Oo, pilay siya, pilay. Yung pinanganak yan kasi natapakan. Okay. Tapakan ng nanay. Binigay lang sa amin yan. Oo, binigay lang. Ilang years na yan? Ano na yan? Siguro 5 years na yan. 5 years Oo, old. isa yan sa niligtas ko. Oo. Ay, oo. Kitang-kita ko yung viral na. Tapos yan. Yan. Oo, ayan. Malamig dito. Malamig, no? Kasi Di ba, iginawin ito mo, no? Kaya yung baby ko, ito yung breeder ko yan. Ito breeder Dati talaga. yan, matagal na sa akin yan. So, English Bulldog. Tapos yan, meron ako dito mga vision, may pag. Oo, Kasi ito, breeder ko rin to. English Bulldog. Oo, ayan. English Bulldog. Ito lalaki. Babae pa. Babae din yan, babae. Mostly naman ang breeder ko babae. Yan, mga pang-out natin yan. Oo. Kuya, huwag kayo ano kasi nakakulong sila. Mas maganda po nakakulong kasi nakasafe sila eh. No, tsaka yung taas namin doon, sa may third floor. Pagka sila ano, nakawalan. pinapakawalan din naman sila. Oo, hindi sila forever na nakaganyan na. Tapos yan, ito talaga, pasadya ako to yung kennel lang. Oo, talaga pagka malinis ano. Oo, kasi yan, puro ganyan tubig. Oo. Tapos naka-tiles din na. So parang yung toilet talaga pag ano talaga, Opo. pa-flash yung Ganun tubig. talaga, doon. pasadya ako siya. Malinis. Saka Ayan yung aircon aircon para- nila. Saka- May exhaust din. Meron Oo, din, meron. ayan. Ako, napakaganda naman. Ito yung mga dinadala Yung nyo mga sa dinadala ko sa pet pet market. market. Oo. Ayan. Kaya hindi yan nagagamit dito sa bahay. Totoo. Ako may mga golden pala tayo. Ito pang benta ba to? O yan, te, pambenta rin to. So ilang months na to mga to? Ito mga, dapat magti 3 months pa lang to eh. Ayan. Oh, ay. Tang out ko to. Parehas Babae. ko ito, parehas. May mga papel ba to, Ma? Meron to, te. Tapos may mga paparating May mga pang vaccine na rin, ano? Meron, may Sabit vaccine talaga, yan. di ba? Opo. 3 times vaccine na yan. So magkano License out plate. natin sa kanila? Bigay ko nga lang ng 12 yan eh. May Oh, papel yung na eh. mura mo. 12K. Eh, since binisita nyo ako yan, bigay na natin ng ganun fresh. May papel yan ha? May discount. Opo, may ano pa yan. Oh, ito si ay, may Doberman pala Oh, tayo. Doberman yan. Ilang months na yung Red Doberman Rust. natin? Oo. Ano lang to, 2 months lang to, eh. Oo. 2 months. Malaki lang talaga siya. Babae. Malaki, no? Ang ganda. Yan, no? Ito, binibigay ko na nga lang to ng 12K. Bakit nung hinawakan mo, tumahimik siya? 12K. 12K na lang siya. May vaccine na rin. Babae pa yan. Meron din. Yung husky natin, oh, hala, ang harot. 6K na lang, oh. Naku, 6. Okay. Ang mura naman yan. Eh, nag-kennel visit sila ate. Kailangan. Mababa yung makikapakita natin sa vlog. Yung mga nag-inquire dyan. Meron pa sa taas sila Lucho. Ito mga baby ko. Ito si Mocha. Ito maganda talaga. Kasi ito pang stud ko naman. Visual. Oo, ito pang sa. Oh, so, may price din tayong pang sa dyan. Sa stud? Kaya lang din. Pwede na yan. May papel to ah. Ang ganda ng ano niya, no? Balahibo. Libre lang eh. Grabe, Hindi, malapit. ano pa yan? Pagugupitan ko sa groomer ko. Sa Wednesday. Pero pagdating niya. hindi siya buhol-buhol. Nakakatuwa. Ayan. Oo. So, mamaya na tayo aakit. Ay,
dito tayo sa taas. Rooftop to, no? Maria, no? Ayan. Ang taas. Tingnan nga natin. Ay, oo. Ayun pala. Kasi para sa mga doggy namin. Para Ang gamot si Maria. Ayan. Ano po, kami dito bullying. Mike, Exo. Ganda na kulay nito. Opo, layo na. Bigay na lang po namin na 20%. Pang stat na po yan eh. So, pang baba na natin. Ang liit na. Kasi ang laki ng mukha. Ang laki ng dito. Mabait po yan. Alaga Ayan si Rom. Hi Rom. Pang stat namin yan natin. Oh, nagpapasad nga pala kayo. Pwede na lang. At ang start namin 25,000 po. Pag-uusapan naman siya. Ayan si Yasi. May mga papel ka pa rin yata. Ang liit talaga ng paa. Oo, sobrang baba ng ate. Ano yan? Pagkakabi, nakakatulong po kasi Nakakalat dito. Ayan, bababa na po tayo. Okay, ayan. Nandito na tayo sa mga pusa nila Maria. Meron po tayong Bengal. Ang ganda ng kulay eh, yun. Oo. Puro dalawa po sila. Dalawa yan sila. Ay, ang ganda ng mata rin. Opo. Ito, lalaki babae sila eh, no? Opo. So ito, anong gender kayo? Ito po, babae. Babae po. Ay. Ay, lalaki. Parehas lalaki. Ay, parehas po pala lalaki. Okay. Ang ganda din eh, no? Ang ganda ng print. Oo. Nakatingin eh. Oo, yun nga eh. Nakita naman eh. Kitang-kita pati mata eh. Ilang months na ito mga? 4 months old po sila. Ang ganda eh. Ang kukulit. Makulit sila. Ang kulit. Sige, baba mo na. Magkano ang isa ang beta natin? 35,000 po. Isa. Ayan. Ang ganda ng print din itong isa, oh. So, Nang parehas nakahiga. lalaki. Parehas lalaki po. Nababa pa ulit tayo. Ayan po. Ayan po. Ito yung anak ni Rome po. Ito kamukha nung nanay niya. Ay, magkapatid sila. Magkapatid po. Parehas na lang lalaki. Ito nanay, ito tatay eh, no? Oo. Kaya nga to sa parehas. Mag-iiwan ako ng isa dito kasi pang stud po. Okay. Lalo na natanda na si Rome eh. So, Pipili na lang sila. Pipili na lang yung buyer. Pipili na lang kung alin ang gusto nila dito. Okay. Lalo naman kami nagpapastad. Sayang naman po. Sobrang likot. Oo, malikot talaga. Sa taas siguro nagwawala yung mga yan. Ay, naku, opo. Laging playtime nila doon. Ayan, mga big bone. So may mga papel na to. Yes po, vaccinated na din po. Alagaan na lang. Alagaan na lang. Ayan. Magkano? Bigay ko na lang po ng 40,000 po. So, pipili na lang sila kung alin ang gusto po nila. Opo, nung nakaraan, 45 dahil nag-visit po kayo sa bahay. Ayan, the-drop price po natin to 40. Ay, naku, ayan na, 4K na lang. Parehas lalaki yan. Opo, parehas lalaki. Ito naman po, ang ating cheese. Ay, ang Ang cute! Oo, sobra! Ang liit! Ilang months na to mga 2 months old po. Sobrang ganda. At lalo na to, ano siya, choco merl. Parehas babae. Ang tahimik to. Opo. Parehas babae pa? Opo. Ayan. May mga vaccine, May deworm mga na. vaccine, opo. Kompleto na. Eh, ano pa, initial vaccine po. So, Meron. kasi 2 months pa lang sila eh. Oo nga. Ang gaganda. Ang Sobra. ganda ng kulay. 15,000 na lang po dito. Okay, each. Each po. Ito ang ganda talaga. Ay, nakakatawa. Choco merl. Ay, sobrang liit. Oo, sobrang liit niya. Itong isa medyo maliit po eh. Pero cute din siya. Opo. May Merl. mga type na color. Ito blue merl. Cream. Nakakainip Kahit pa ako naman. gagandaan eh. Parehas po babae. Ito naman po sa pag natin. Ito po ay lalaki. Parehas ay isa lang ang babae po dito. Ito maliit na to. Ayan po, lalaki yan. Run size po siya. Sobrang liit na. Sobrang Parang chihuahua yung laki. Opo, pero kapatid niya to. Oo. Kapatid niya yan.
Ayan, maliit lang talaga siya. Opo. So, lalaki yan. Opo. Tapos ito pong isa, ay natutulog na po eh. Natutulog na siya. gising ka. Gising muna. Ito babae po, nag-iisa na lang. Babae. Ang babae. Ayan. Ayan, kanina yung kapatid nito na deliver po sa sa Baliwa kay Ma'am Jen. So, magkano ang Ayan po, sa babae, bigay ko po ng 13,000. Babae lalaki, 13,000 na lang. 13. Meron din po dito. Ayan Ay, grabe, wala nang ilong yan. Last, ano to, Pekis. Ayoko. 2 months old. Bakit naman yan? Yes, ito po. Umasam pa talaga. Opo, sobrang nito. Ulit naman ito. Ngayon yung cream. Nakakahinga ka pa ba? Wala ka ng ilong. Kaya nga po, sobrang pango. Pekingese po sila. Ito din, oh. May mga papel ba to? Ito wala po. Kaya mura ko na lang siya ibibigay. Pero ang ganda. Ang ganda Quality sobra. naman yan. Opo, ayan. Bigay ko na lang po siya ng 11,000 sa Pekingese po natin. May initial vaccine. Ang lalambing pa nito. Shucks, ang ganda nito. Ito, sobrang. Kitang-kita lang yung mukha nito, pero ito, Opo. cute. Pare sila. Ganda. Natutuwa ako nung nakita ko sila. Ako din na cute yan. Ayan, ito. Ilang months na ulit? 2 months Ayan, po. nawala Ayan. na ako. 2 months old po. Okay. Parehas. Parehas po. Mamaya na mag-playtime. Gustong-gusto nila nilalaro. Ano po, parehas po yung babae. Yun yung pagandahan. Parehas po. Dalawa lang. Dalawa lang po sila. Na-out na yung niyo po yung mga kasama. Ito yung iba, mga tulog na rin eh. Sorry. Lasa Apso po. Ito. 2 months, running 2 months old. Yung mga tulog eh. Sige, huwag na natin. Ayaw magpagising. Store ba daw? Sarap na ito. Sa Lasa Apso, bigay ko na lang po ng 5,500 po. 5-5. Ang Mga cute gender nila. niyan kung ano ba? 2 female po dito, tapos 2 male. Itong brown, parehas po yan, female, tapos ito po male. Itong cute tayo, sobra. Kaya nga, Siya yung kakaiba sa magkakapatid. Medyo Ito, ang baby. Tulala pa siya. Tasya na siya ko. Nag-fashion na siya. Ang iingay naman ng mga to, sabi nga. O yan, 5-5 na lang. Ha? 5,500 na lang po. Cute lang ano. Pwedeng i-model tong Peking. Oo, ang ganda ng Pekingese. Sobra. Ayan. Tapos meron po tayo, nag-iisa na lang Rottweiler po natin. Ayun, tumayo na siya, ready. Ang ganda naman ito. Opo. Yung kulay niya maganda rin. Ang ganda po, yan. Red na red yung pang. Bigay ko na lang po yan ng 23,000. Complete na yan. Complete vaccine. May anti-rabies na rin ate. May PCCI din po. Female. Naku, ang ganda Yan, naman yan. sobrang ganda yan. Oh. Bawal labas. Bawal, Bukas stay ka lang. pa lalabas Oh, sa taas. May playhouse, may playground sila sa taas. Dito sleeping ano nila eh. Sleeping area lang po nila. Ayan, Kasama ito. ba siya? Apo, itong isa, may gustong bumili kaso tinatawaran ng mura. Napakaganda rin ito. Quality po kasi, Correct. sabi ko 15,000. Kung kilala nila si Saver, yung import, yun yung tatay eh. Ay, gano'n? Opo. Ay, parang naririnig ko yung pangalan. Apo, yun yung kulay puti na pag naggrabe. Mukhang Ay, ikis di na. maglalabas ng ano. Apo, pag binalik po sa tatay niya, maglalabas ng puti yan. So, 15K na lang. 15K po. Yung kapatid niya na out na po. Girl po. Ayan no. Pwedeng ibalik, pwede ko silang i-guide para makapag-produce din ng white. Ayan. Maraming salamat. Thank you po. So, ayan, makikita niyo talaga safe na safe sila. Soon, magpapalagay kami ng aircon. Oo. Kasi yung baba may aircon na. Nilamig nga kami dun. Unti-unti lang. Ayan, ako matatapos din yan. Opo. Ay, ang liliit. Ate, meron tayong mga daga rito. Ayan, no? Meron tayong mga daga rito. Ang Ito, liliit. liliit lang. As in, maliliit lang talaga. Parang pwede ilagay sa bowl yan. Sandangkal lang, oh. Maliit lang talaga. Pero ang kukulit na ito, 2 months na to. Okay. May Talagang babae, mini, lalaki dyan, legit no? na mini pin. Dito 2 babae, 2 lalaki. Tumawag ko babae. Ang liit. Isang dangkal. Oo. Mahaba po yung dangkal. Ganto-ganto. Ayan, oh, legit yan, mini pin. Tutulog. Ay, oo. So,
So magkano ang labas natin? Ito tayo, bigay lang to kahit ano. Ito medyo dark 6.5 siguro, pwede na to. 6.5 pwede na. Ay, ang kita mo ko. Nakabalinggi. Ito yung mas dark na konti. Oo, mas dark tong isa. Ang daming mga naghahanap ng mini pitcher. Pwede ilagay sa baso, no? Sobrang liit para. Ayan, no? Dinangkal na Months lang na yan. yan. 6.5 na lang. 6.5 lang. Papahinga na sila dyan. Ganyan na kayo. Ayan, salamat, ma. Tapos may, Ayaw nga pa pala, meron pa pala. yan, tapos may mga chow-chow tayo dito. Ay! Ito mga chow natin, mga ano yan. Maliliit lang din, mga punggok, maliliit lang mga binte, tinan mo. Oo, ano? Ayan tayo, tinan mo. Parang Diba? bully. Normal sa, yung ibang chow-chow parang ang lalaki. Ito, parang bully oh. Tinan mo, tapang-dapa oh. Tapang-dapa. Ang bias niya. Abang liit lang. Ata. Ah, ito. Meron ako ditong dalawang lalaki, isang babae. Ah. Pangawa ko lalaki to. Ganda. Ito, bigay lang natin to ng ano, 6.5 na lang din. Yun. 6.5 na lang. May cute na papikan na. Bango pa. Kasi ito yung iba. Teka, Ito, may vaccine na ba yan? meron tayo, meron. Isa lang. Isa pala. Kasi ito eh. Oo. Oh, ayan o. Ito, ang hawak kong to, lalaki rin. Oh. Yan yung isa, ito yung babae. Yan eh, yung babae So tayo. maglaro? Ayun. Pili ka na lang. Yan. Ang liit ng bias eh, no? Ayun. Ang tataba ng mukha. Yan. Ako nga pala si MJ Balmeo, ang may-ari ng Bailey's Drawing PH. 23 years old. Dating tambay, ngayon selda na ng grotto. Bali nag-meet kami ni Mac nung nung araw ng grotto. Pares kayo sa inyo. Parehas kami sa event. Bali nag-meet kami dahil kay Paring Vince. Masabi ko na sa pagkakaibigan namin, sana tumagal pa ng 1,000 years. Dahil sa sobrang bait ni Paring. Bilang membro ng Bulabog, ano ba yung future plans mo? Bilang member ng Bulabog, sana magkaano kami, pare-parehas na bahay, kotse, tsaka maraming pera. Ako nga pala si Kuya Vince Libuan. Sa akin po yung Kuya Vince Pet Shop. Seller ako sa Grotto. Miyembro ng Bulabog Kennel Club. Unang meet namin ni Mac noong year 2022. Nagpunta ako sa bahay nila. Meron akong kinuha sa kanila, bahay nila. Then after nun, nakita niya ako sa Grotto, napitan niya ako. Nag-meet na daw kami. Hindi ko maalala pero yun, tuloy-tuloy na. Saan kayo nag-meet? Paano kayo nag-meet? Meron akong kinuha sa bahay nila nung pababa niya lang ng barko na. Aso? Oo, aso. Tapos, ayun na, tapos siguro ilang buwan lumipas, nakita niya ako sa grotto, nilapitan niya ako. Kasi na, tuloy-tuloy na. Syempre, ano yan, bukod sa mabait yan, ano yan, garante yan eh. Magaling makisama. Nabayaran. Direct, wala yung kayo. Hindi, ang ganda nga yun eh. May ganong ano eh. Kaya Diba? papaga natin. Gaganda ako dito. Pinaganda. Ano yung Pampanga? Ano yung Pampanga? Ay, di ba? Ay, ba? Anong masasabi mo sa future plans ng Bulabog? Future plans ng Bulabog. Siguro, nakikita ko sa future nito, maganda kalalabasan nito. Parang in the future, magkakaroon kami ng kanya-kanyang store. Dito. Ayun. Wala ako eh. Suportahan ng lahat. Oo. Kaya Okay na. magkakaroon ng mga business. Future plan, Okay na. para mawala ako. Nabitin si Vince. Nabili si Vince? Nawala ako eh. Ako po si Rico Morales. Kilala po ako bilang RK ng RK Pet Shop. Ako po yung owner ng RK Pet Shop. Taga Antipolo po ako. Una kami nag-meet ni Mac sa may Antipolo Pet Market noon.
Bali, ang kilala ko rin talaga na si Vince, magkumpare sila. Doon kami nagkakilala tapos doon nagtuloy nagkaya ng mga gala. Sobrang maganda. Lalo ngayong nagsisimula kami. Kasi ang bait niya tsaka matalino. Magaling makisama, gano'n. Future plans namin sa Bulabog kaya napaganda ng nakikita ko dito. Kasi pare-parehas kami ng goal. Isa kami lahat ng plano sa buhay. Pare-parehas kami ng gusto. Isa lang, gusto namin magkaroon ng shop. Gusto namin yumaman, syempre. Magkapera. Tapos, yung sama na nabuo namin kasi hindi lang tropa hindi lang nasa seller. Para na kami pamilya. Yun. Ako po si Dennis Tulod, Tubong Maynila, vlogger po ng Ride and Roll. Una kami nagkita ni Mac sa Bukawi Pet Market. Nakita ko nag-iisa lang siya. May hawak siyang Rottweiler, malaki. Kaya na-amaze ako sa dala niya kasi yung time na yon hindi pa ako nakakakita ng Rottweiler. In person. Kaya nung nakita ko siya na may hawak na Rottweiler, nilapitan ko agad siya. Si Mac napakabuting kaibigan niya, no? Na talagang minsan nahinga ko ng tulong niya, talagang di ako pinagindihan niya, di ako nagpapalita. Kaya subok na subok yan si Mac. Ano lang sana makasama kami sa future plans ng Bulabog kasi napakaganda ng adhikain nila. So kami sa background, sa backseat, sa likuran nila, nalalaman ko rin yung way ng business kung paano nila gawin. Sana sa future maging seller din kami at magkaroon din kami ng sariling pet shop katulad nila. Kasi syempre nakakaingit kung sila lang meron dapat meron din tayo. Siyempre yung kapasalamat ako at lagi kaming kasama, no? Lagi kaming pag may sila, mga celebration sila or simple gathering, sinasama. So napaka-fortunate namin na vlogger katulad namin. Magbahagi sa mga experiences nila.